Hello everyone. Hello guys, for today's video guys, I'm sharing advice again. And shout out pala dyan sa inyo at magandang gabi. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa sitwasyon kasi natin guys, lalo na kung hindi natin ma-control yung ugali na meron talaga tayo. Minsan kasi guys, tayo mga tao, lalo na kung hindi tayo totally nag-decide na mag-repent, yung tipo hindi tayo totally nakikipag-communicate kay God. Alam nyo guys, sa totoo lang, tayong mga tao ay totally may pagkamangmang. Pag sinabing mangmang, mangmang sa katotohanan. Yung tipong mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na hindi naman importante sa buhay natin. Yung tipong masyado tayo nagmamadali, masyado tayong nagpupursige para lang sa pangarap natin. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, kung tutuusin lang, ang buhay natin ay nakasalalay sa Diyos. Tayo dapat at marumit makasalanan kayo. Ako mismo marumit makasalanan. Pero kung isipin natin guys, ang kailangan pala natin gawin ay magsisi. Magrepent tayo guys sa mga nagawa nating kasalanan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang buhay kasi natin isa lang eh. Hindi natin masure kung bukas, mamaya, sunod araw, wala na tayo. Wala ka na. Kasi ang kamatayan, walang pinipiling edad, bata, matanda ka man, o bago silang ka man, talagang nawawala ka sa mundong ito. So ano bang ibig sabihin ng kamatayan? Kamatayan, ang pinaka-ano kasi guys, pag sinabing kamatayan, mas nakakatakot kasi guys, pag sinabi natin kamatayan, ay yung kamatayang spiritual eh. Kasi ang kamatayang physically guys, yung physical lang yun eh. Yung tipong ililibing, susunugin, di ba? Ang katawan kasi guys, pag oras na namatay, hindi nakakaramdam ng sakit ang katawan. Totoo yun, katulad yan pag lumabas yung espiritu sa katawan natin, di ba? Ang katawan natin hindi tunay nakakaramdam. Ang nakakaramdam ang espiritu. Sa oras na lumabas ang espiritu natin sa katawan natin, ilibing ang katawan, sunugin, balsamor kung anong ginagawa, hindi na umaaray ang katawan. So sa madaling salita guys, ang tunay na nakakaramdam ay ang spiritually natin. So kailangan natin palakasin ang spiritually natin. Nakakatawa man pakinggan guys, pero ito ang katotohanan. Ako man at maruming makasalanan ay kailangan ko rin mag-repent. So ano pang hinihintay natin guys? Paniwalaan na natin ang mga bagay na imposible sa buhay natin. Paniwalaan natin yung mga sharing na alam mo may ikabubuti sa atin. Itanong ko sa iyo, ayaw mo maniwala? Bakit hindi ka maniniwala sa mga sharing ng words of God? Kung ikabubuti mo naman, anong paniwalaan yung mga kalokohan? Di ba? Kung ikaw, ako, maniwala tayo sa mga salita ng kabutihan, o alam mo yung ikabubuti sa atin, walang mawawala sa atin guys. Walang mawawala sa atin. Kung paniwalaan natin ang kabutihan, maliligtas pa tayo at magkaroon tayo ng paghahanda sa sarili. Hindi yung tipong na ayaw natin maniwala, tapos totoo pala, di ba? Tipong darating na asok ko na, ayaw na pala. Kasi hindi ka naniwala, so choice mo yan, di ba? Nasa ating mga tao guys, tayo ang nakakaalam kung anong gusto natin sa buhay natin. Kung gusto ba natin ang kabutihan o kaalaman. Kasi pinagkalooban tayo ng Diyos ng talino eh. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng talino, kaalaman, karunungan. So alam natin ang tama at mali. So kasi guys, sa totoo lang, sa panahon natin, masarap ang bawal. Sobrang sarap ng bawal. Yung tipong dito ako masaya eh. Pakialam mo ba? Di ba? Ganon tayo eh. Pakialam mo. Kung gusto magsisi, magbago, magsisi ka, huwag kang mandamay. Pero alam niyo sa totoo lang, minsan magsisharing ka katulad sa akin, nagsisharing ako ng words of God. Pero kung tutusin, hindi ko deserve kasi ako marumit makasalanan ako eh. Pero alam niyo sa totoo lang, kung ipahindulot ng Diyos na magsalita ka, mag-sharing ka, na hindi mo alam mismo sinasabi mo, yung tipong hindi mo naman ma-apply sa sarili mo, ibig sabihin, pinahindulot ng Diyos to na marinig mo. Kasi merong gustong iparating ang Diyos sa iyo at sa akin, na ang sabi sa atin, repent all. Tandaan natin yan guys, kailangan natin mag-repent, kailangan natin magsisi sapagkat tayo'y kinuling na God. Ang sabi ni God na kailangan nyo magsisi, kasi sobrang dumi na natin, sobrang makasalanan tayo. Yung tipong na-bless tayo, pero never natin sinabi sa sarili natin, or nung tipong magbulong mo lang na thank you God for the blessing. Kasi nagmamalaki tayo, nagmamayabang tayo. Lagi natin tandaan guys, God calling us, repent all. Kaya magsisi na tayo guys, huwag nating baliwalain ang calling ng Diyos sa atin.
yung pagiging makasarili, makasalanan, marumi natin ay kailangan natin baguhin. Magsisi na tayo habang yung kaluluwa natin ay nasa katawan pa natin. So may pag-asa pa tayo mag-repent. Kaya lagi natin tandaan yan, guys. I remind you all, God calling us.